All views, opinions, expressions, and insinuations of the show, its hosts, and their guests do not reflect those of the network and its management. The network and its management do not make any warranties on the opinions, views, expressions, and insinuations presented by the show, its hosts, and/or their guests. The network and its management shall not be liable to any claims or dispute arising from any mentions, expressions, or views presented by the show, its hosts, and/or their guests. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kasangbahay and welcome po sa Lingayen, Pangasinan. Ako po ang inyong host ngayong Sabado, Police Brigadier General Lou Frias Evangelista, ang Regional Director ng Police Regional Office 1 sa Pro1 Secured Ka, Your Safe Homeland. Ako naman po si Josephine Sumangil Evangelista, ang Vice-Alcalde ng Los Baños, Laguna, co-host at butiing may bahay ng ating host, Police Brigadier General Lou Frias Evangelista. Ito po ang programa na mula sa pulisya para sa bawat mamamayang Pilipino. Mga kasangbahay, sa anumang lugar sa Pilipinas, samahan niyo kami sa programang nagpapakita ng hangarin na magkaroon ng mahusay, matatag at maasahan na kapulisan tungo sa maunlad na pamayanan. Halina't makitrending sa aming pagpunta sa iba't ibang lalawigan at syudad upang ipadama sa inyo ang ligtas na bagong Pilipinas, ligtas na tahanan at ligtas na pamayanan. Kaya tutok na sa aksyon at makiisa sa pagtulong tungo sa tunay na pagbabago na kung saan madarama ng bawat Pilipino ang kaunlarang handog ng bagong Pilipinas sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kami po, mga mahal naming kasangbahay, ang inyong pulis at your service. At ngayong Sabado, tampok po natin ang probinsya ng Pangasinan sa pangangalaga ng Pangasinan Police Provincial Office. Sa pangunguna ng kanilang snappy na Provincial Director, Police Colonel Jeff Ifanged, Galilaod, Pangasinan. Ang probinsya ng Pangasinan ay isa sa paboritong pasyalan ng ating mga kababayan, maging ng mga banyaga, dahil sa angkin nitong nagagandahang tanawin at taglay na likas na yaman. Kaya naman, inalam ng pulis at your service ang kanilang kahandaan sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa lugar para sa bagong Pilipinas. Ang probinsya ng ating Pangasinan ay napakaluwang, composing of 6 districts at 44 municipalities with the 4 cities, and so far as of today very peaceful naman at namamanage natin yung peace and order sa probinsya natin ng Pangasinan kahit ganun kaluwang. Of course, hindi lang dahil sa trabaho ng ating kapulisan, kundi dahil dun sa full support din ng ating mga local government unit, and yun yung pinakasekreto natin dito sa probinsya ng Pangasinan, yung support ng ating mga community, and of course mag-uumpisa yan sa mga leadership ng mga political leaders natin. Ibinahagi ni Police Colonel Jeff Ifanged, Provincial Director ng Pangasinan PPO, ang kanilang anti-criminality campaign ayon na rin sa battle cry ng ating hepe ng pambansang pulisya na ang gusto ng pulis, ligtas ka. In relation doon sa instruction ng ating bagong Chief PNP, ang gusto ng pulis ay ligtas ka, talagang pinaigting natin yung ating anti-criminality campaign, especially parating na yung midterm election. So yung utang ginawa natin is lahat ng mga may mga warrant of arrest, yun yung ito ay
in relation dun sa instruction ng ating Chief PNP na bawasan yung ating mga backlog dun sa mga wanted person. So tinitignan natin lalo na yung mga connected dun sa mga election-related violent incidents. So far, ang laki ng ibinaba natin, yung mga criminal group na nag-ooperate sa province ng Pangasinan ay isa-isa na nating nauhuli at na-neutralize. And actually, just recently, yung isang criminal gang through search warrant, nahuli natin yung pinaka-leader. So it is subject for delisting, itong mga criminal gangs natin dito sa province natin. So offensive yung style natin, lalong-lalo na nga itong parating na midterm election. Lahat ng mga possible na mga grupo na alam natin na magpaplano na gumawa ng krimen sa ating probinsya, inuunahan na natin sila. Yun yung diskarte natin. So we should be on the offensive stance always. Ibinida rin ng Pangasinan Police Provincial Office ang kanilang anti-illegal drugs accomplishments. Yung anti-illegal drug campaign natin, dapat hindi talaga tayo mag-relax. Yun yung palagi kong sinasabi sa ating mga kababayan dito sa Pangasinan at sa ating mga kapulisan. Once na nag-relax kasi tayo, parang kabote kasi yan na usbong. So sa province ng Pangasinan, tuloy-tuloy lang yung ating campaign against illegal drugs. And actually, last month, isa yun sa kinukonsider ko na pinakamalaking huli natin sa Pangasinan. Meron tayong nahuli na worth 500 million plus, almost 800 grams na shabu. And ma-observe natin, and I know kapareho na ng ibang province na medyo lumalaki yung mga supply. So dapat yung police natin mag double time. So daily sa buong province ng Pangasinan, hindi po nawawalan ng 3 o 4 na accomplishment yung ating different police stations sa pinaigting natin na campaign against illegal drugs. Malugod din na ikwento ni Police Colonel Fangen ang kanyang programa upang mapanatiling maayos at tahimik ang probinsya ng Pangasinan. Sa Pangasinan, meron kaming mantra, yung since my assumption last 2022, yung PD service is always first. First, yung FIRST, may meaning yun. Yung letter F stands for felt. Pag nagawa natin yung felt, na iparamdam natin sa mamamayan, yung ginagawa ng pulis, naging impartial ka sa mga investigation, sa pag-handle mo sa kaso, naging respectful ka sa mga tao, sa mga clientels natin, sa mga kababayan natin, and then service-oriented ka, nakatutok ka sa trabaho mo, at hindi ka nagpapo-impluensya sa kahit anuman, I'm sure yung panghuli, you will be trusted. Yun yung gusto natin sa probinsya natin ng Pangasinan, na kapulisan natin sa Pangasinan na pagtiwalaan ng ating mga kababayan. Katangi-tangi naman ang best practices ng Pangasinan Police, higit lalo ang pagpapahalaga sa moral ng PNP personnel ng naturang opisina. Marami tayong mga established na best practices dito sa Pangasinan PPO. But inumpisahan ko doon sa internal, doon sa PNP mismo. When I assume, meron kaming police na hindi pala niya alam na stage 4 pala yung cancer niya. So hindi na naagapan. So namatay siya. So with that, sabi ko, we have to account yung ating mga kapulisan kung sino yung mga terminally ill. And I found out na 16 sa personnel ko sa buong province ang terminally ill, plus 5 na direct dependence ng ating mga kapulisan. So 21 all in all. So nagkaroon tayo ng fun shoot o yung shooting competition, and nakapag-generate tayo ng almost 1 million. And yun yung pinaghati-hatian itong mga personnel natin. At kahit papaano, sabi nga ng misis ng isang pulis natin, for the next 6 months, nakasigurado siya na may pang-maintain siya. Pang-maintain sila. So, malaking tulong din. So, inumpisahan muna natin sa ating kapulisan, and then, nag-spread out tayo sa ibang mga kababayan natin. So, meron tayong mga sa Pangasinan, meron tayong IPs dito sa isang munisipyo dito sa Aguilar na binubuo ng ating mga kababayan na galing pa sa Cordillera.
So yun yung pinagtuunan din natin sila ng pansin para dama rin sa kanila na hindi nila isipin na pinapabayaan sila ng gobyerno. So with nagkaroon tayo ng collaboration sa kanila, and ang feedback nila is sa tagal-tagal nila na nandun, ngayon lang nila na-feel na may pulis pala na nakapagpadama sa kanila. Importante rin sila. So yun yung isang mga ano natin. And then pangalawa, sa ginawa natin dito sa Pangasinan PPO, itong meron tayong yung nagpatayo tayo ng daycare center sa loob ng Pangasinan Police Provincial Office. Ang initiative natin na ito ay dahil sa tulong ng actually humingi tayo ng tulong kay Congressman Sandro Marcos. So pinagamit niya yung kanyang pangalan para nagkaroon tayo ng Shoot Fest. And then yung nalikom doon, yun yung initial na ginamit natin sa pagpatayo. And then may mga stakeholders tayo na mga businessmen na nagtulong-tulong. At nakita kasi nila yung purpose natin is ang pulis bago pumasok sa kanyang workplace dito sa merong imbis na kung saan niya dalhin yung kanyang mga anak, meron dito sa PPO mismo na doon niya ilalagak yung kanyang mga chikiting at meron tayong mga trained na mga police din na teacher na natin sa DepEd. So itong pinatayo natin na Tanglawlahi Daycare Center is accredited ng DepEd po ito. And so far sa ngayon meron tayong almost 20 students na nagbe-benefit. And sabi ko, after ng first na makapag-graduate tayo ng mga anak ng mga pulis, mag-reach out tayo sa mga kalapit na barangay. Then sila naman yung i-cater natin. So yun yung mga programa na ginagawa natin para ang mga kababayan natin ay ma-feel nila yung ng ating kapulisan. Narito naman ang mensahe ng isa sa recipient ng PD's Care Program ni Police Colonel Jeff Fanged. Pasalamat po ako kay Police Colonel Jeff Fanged kasi meron siyang program yung PD's Care. So binibigyan po ng yung financial assistance. So malaking tulong po sa akin yun kasi may pambili ng gamot, pambayad sa laboratory needs. Saka yung huling bigay po ni PD sa akin nung after transplant ko, binigyan po ako ulit ng financial assistance na 2 buwan na pambili ko ng gamot. So nagpapasalamat po ako kay Sir PD kasi malaking tulong po sa akin yung project na PD's Care na yun. Tinututukan din ng Pangasinan Police ang smart policing upang mas palakasin ang kanilang information and communication technology. Doon sa smart naman natin, dati kasi meron tayong mga barangay information network na kung saan sila yung tinatap ng ating mga kapulisan para makapagbigay ng information sa ating kapulisan. Pero dinagdagan po natin yon. Meron tayong mga iDetect na tinatawag na kung saan hindi lang yung mga bin natin ang tinatap natin, kundi pati mga professionals, yung mga yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, na sila yung, imbis na yung pulis mismo yung pupunta doon para mag-gather ng information, sila yung nagbabato sa ating kapulisan. So, mas napapadali yung trabaho ng pulis, mas marami pa siyang nagagawa kaysa doon sa pupunta sa baryo, mag-gather ng information. Dahil sa, alam naman natin yung technology natin, madali lang mag-communicate ngayon, O, picturean mo nga, isend mo sa akin ng detalye. So, ganun yung ginagawa ng kapulisan natin. And, tinap din natin yung ating mga radio stations, yung mga social media influencers, at may mga MOA tayo. Para naman sa ating mga kababayan na nangangailangan ng police assistance, huwag po kayong mag-atubiling kumontak sa himpilan ng Pangasinan Police Provincial Office. Sa ating mga kababayan, lalo na dito sa probinsya ng Pangasinan, pag may mga kailangan nyong idulog sa ating opisina, pwede po kayong dumirekta na tumawag o mag-message dito sa mga hotline numbers natin dito sa Pangasinan Police Provincial Office. Yung isa is 0998-598
0917-148-5092. Tapos yung Globe naman po is 0917-148-9938. At yung ating FB is Pangasinan Police Provincial Office Public Information Office. So sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong, wag po kayong mag-atubili at na direkta na pwedeng mag-message o tumawag sa aming hotline. Narito naman ang mensahe ni Police Colonel Jeff Fanged sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Ang inyong pulis po ay patuloy na gagampanan yung aming trabaho para mapanatili yung kaayusan at kapayapaan sa buong probinsya ng Pangasinan. Hinihingi ko lang po yung inyong taus-pusong pagsuporta at mangyari po na lahat na kung may napapansin kayong mga illegal o mga krimen ay huwag po kayong mag-atubili at matakot na isumbong sa atin. Sabi nga nila, crime prevention is everybody's concern. So magtulungan po tayo. And gusto kong kunin yung pagkakataon din ito na magpasalamat sa ating butihing gobernador, si Governor Ramon Monmon Gico III sa full support ng local government unit ng Kapitolyo ng Pangasinan. Dahil ang pulis ay nagagampanan namin yung trabaho namin dahil andyan yung ating mga political leaders na patuloy na sumusuporta sa atin. At gagawin ng pulis lahat ng aming makakaya para mapanatili yung kaayusan at kapayapaan sa probinsya ng Pangasinan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Ako po ang inyong likod, Police Colonel Jeff E. Fanged, ang Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office. Maraming salamat po. Alamin naman natin ang mga bagong Pilipinas activities mula sa Binmalay Municipal Police Station. Sa pagbabalik ng Police at Your Service. Mula pa rin sa probinsya ng Pangasinan, halina't alamin ang mga best practices ng Binmalay Municipal Police Station. Sa pamumuno ng kanilang Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio, narito po. Sa pagpapatuloy ng espesyal na programa ng Police at Your Service mula sa nasasakupan ng Police Regional Office 1, partikular sa lalawigan ng Pangasinan. Sinadyang puntahan ng team ang lugar ng Binmalay na kabilang sa Class 1 Municipality sa probinsya ng Pangasinan. At dito ay nakapanayam namin si Police Lieutenant Colonel Christopher Valerio bilang Chief of Police ng Binmalay Municipal Police Station upang ibahagi ang estado ng kanyang nasasakupang lugar. Patungkol po sa kalagayan ng ating bayan, nananatili po ito siyang payapa, bagkus mayroong mga insidente, pero ito'y natutugunan naman ng tama at matiwasay po. Dagdag pa niya sa usapin ng maigting na pagpapatupad ng mga batas at pagpapanatili ng katiwasayan sa bayan. Ito ang kanyang hakbangin. Gaya ng aming deployment sa oras ng pagpasok at oras ng pag-uwi ng ating mga mamamayan, papunta sa school, papunta sa trabaho. So umaga pa lang, atin pong dinideployan o nilalagyan ng kapulisan yung mga mahalagang lansangan ng ating komunidad para ligtas ang ating mga kababayan na pumasok at umuwi sa kanilang mga bahay at kanilang opisina. So, tinitingnan natin yung oras talaga kung saan kailangan ng ating mga pulis. Lalo pagkagabi, tinitingnan din natin kung saan meron ding mga nagaganap na pangyayari na kailangan din natin tugunan at lagyan talaga ng seguridad. So yun yung paraan ng aming pamamalakad ng katahimikan dito sa ating bayan, no? Yung
paglagay ng tamang resources sa tamang lugar, sa tamang oras, sa tamang panahon. Bagaman ang pulisya ng Binmaley ay siyang pangunahing nakatalagang nangangalaga sa katahimikan ng bayan, hindi sila nagsasawalang bahala sa kanilang tungkulin na magpatupad ng batas. Nakatuwang din ang mga force multipliers sa mga isinasagawang iba't ibang operasyon sa loob at labas ng munisipalidad. Lahat po ng barangay namin ay sinusigurado namin na meron po silang katuwang na pulis galing sa amin. So, tuwing umaga po, amin po silang tinatawagan, lalo yung mga ating mga CBOs. No? Kami nangungumusta sa kanila kung ano ang kalagayan ng kanilang mga lugar nung nakaraang gabi, nakaraang araw. So, bukod pa doon, yung tinatawag natin na pulis sa barangay, kung saan ito ay tinututukan natin talaga ng maigi dahil ang ating kapulisan ang pinaka-conduit sa mga nangyayari ng ating mga barangay. Kung ano yung pangangailangan ng ating mga barangay na mayroong may tutulong ang ating kapulisan, doon sakto na bibigyan natin ng kapugunan. Dagdag pahayag din ni Police Lieutenant Colonel Valerio dahil sa estratehiyang pulis sa barangay at maigting na ugnayan nila sa lokal na gobyerno. Ito ay naging malaking solusyon at tulong para sa agarang pagresolba ng mga krimen sa kanilang lugar. Kami ay nakapag-aresto ng isang drug personality na galing sa ibang lugar, galing sa ibang bayan at dito nagbibinta. So, aside from that, meron din kaming illegal gambling operation kung saan may mga katao kami na napailanan ng kaso at nag-aantay na lang ng formal na paglipat sa kanila sa tamang kulungan, kumaga. Dahil sa aktibong partisipasyon at pakikipagtulungan ng mga katuwang na stakeholders sa pulisya, ang bayan ng Binmaley ay mapapanatiling ligtas, lalo na sa usapin ng pagsugpo ng iligal na droga at BIDA program ng pamahalaan. Tuloy-tuloy pa rin po yung suporta natin sa programa ng ating secretary ng local government, yung Buhay Ingatan, Drogay Ayawan. Actually, talagang close monitoring kami at mahigpit po kami na nagpapatupad at nanguhuli ng mga lumalabag sa pagbibenta at paggamit ng illegal drugs sa ating nasasakupan. Meron din po tayong mga intervention na ginagawa ng pag-iikot sa mga barangay at ipinapaalam natin, lalo itong mga kabataan kung saan sila yung vulnerable na unit ng ating komunidad, madaling ma-impluensyan ng mga taong may kinalaman dito sa pagpapalaganap ng illegal na droga. So, sa yun, sa ating mga binabantayan, mga ating mga kabataan, especially mga schools, meron tayong mga school-based na symposium, seminar, and pulong-pulong, ma'am. Regularly, umiikot kami sa mga barangay at mga ating eskwelahan, mga paaralan. Alam niyo po, marami kaming gusto mangyari rito sa ating bayan, especially so in terms of the safety of our constituents in our town, Binmaley. Alam po natin na we have always, every day we have a proper coordinations with the COP, the Chief of Police, si Lieutenant Colonel Christopher Valerio. Minsan, araw-araw na nag-uusap kami, ano ba ang mga nagiging problema sa ating bayan. And of course, nagre-repeat ang ating mismong kapulisan tungkol sa mga problema at alam po natin na hindi lang basta-basta nagbibigyan ng kagad ng solusyon ang mga bagay, pero we do it in a past way. Yung sa mga about drugs, kailangan umiikot tayo, tinitingnan natin. So, yun ang mga bagay na gusto kong mangyari sa ating mga kapulisan, lalo-lalo na
up to now na nakikita naman, meron pa rin. Kaya lang, natutuwa rin ako dahil nung isang nakuha na naman sila na mga users. So, lahat ay tinitingnan natin ito kasi napakaganda kung parati kami nagkakaroon ng ugnayan ang kapulisan at ang Office of the Mayor. Kasi ano pa ang saysay kung ang mayor nila ay hindi tumutulong sa mga kapulisan. So, lahat po yan, ano man yung mga nagiging problema nila, problema ko rin. Dahil ako rin ay, kumbaga, in my town Binmalay, dito bawal ang korupsyon. So, I'll see to it na lahat ay maayos dito. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kapulisan, sa mga agaran, mga nilang pag-action sa mga bagay na minsan nga nagkaroon pa kami ng mga drugs symposium sa bawat school. At ako itong tuwa dahil kasama-sama sila. Kung saan kami napupunta. Kumbaga, kami ay pati ako nagsasalita, it's all about drugs. So, yun ang mga bahagi na gusto na namin nangyayari dahil alam niyo po ay kung hayaan natin, lalo-lalo yung mga kabataan, kawawa naman sila. Maliban sa kabi-kabila ang kampanya kontra kriminalidad para sa publiko, patuloy din ang kanilang pagkakaloob ng mga aktibidad at best practices para sa bayan ng Binmalay. Kaya naman, bilang panghuli, ito naman ang iniwang panawagan at mensahe ng hepe ng himpilan ng Binmalay. Sa amin pong mga kababayan, bagamat ang inyong kapulisan ay andyan 24 oras, 7 araw, hindi pa sapat po yung aming kakayahan kung kami-kami lang po ang aming kami-kami lang yung titingin sa ating kasiguruduhan ng ating buhay. So kami po ay nananawagan na bilang isang mamayan ng ating bayan ng Binmalay, kapwa po tayo makipagtulungan sa pagsugpo ng kriminalidad at anuman pa yung mga hindi ka nais-nais na pangyayari sa ating bayan. Sa ating pong mga kasama sa trabaho, huwag sana ho kayong magsawa. Pananatilihin natin ang init ng ating diwa sa pagtugon ng ating sinumpahang trabaho, ang pagserbihan ng ating komunidad ng maayos at totoong pagsiserbisyo. Tunay na makakamtan ang walang hanggan na katiwasayan at kaligtasan tungo sa bagong Pilipinas kung ang bawat isa ay sincero at buong pusong magtutulungan. Ngayon naman, alamin natin ang mga paglaban kontra krimen upang maging ligtas ang mga taga-Lingayen, Pangasinan. Sa tulong ng Lingayen Police Station sa pamumuno ng kanilang officer in charge, Police Lieutenant Colonel Vicente P. Castor Jr., samahan niyo kami sa Lingayen, Pangasinan. Ang Lingayen o bayan ng Lingayen sa Pangasinan ay isang first class na munisipalidad at kabisera ng lalawigan ng Pangasinan. Bukod sa pagiging kabisera, ang Lingayen ay isang estratehikong lugar mula pa noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Sa ating anti-criminality program po, ang ginawa po natin, ang bayan po kasi ng Lingayen ay binubuo ng 32 barangay. So, we created a sector dividing this barangay, sector 1, 2, and 3. And then, yung mobility natin as a part of the program of our new CPNP, Police General Marbil, yung mobilization po, each sector divided doon sa ating 3 mobile vehicle who caters and address the pangangailangan ng ating community at ng barangay po. Maliban doon, meron po tayong tactical motorcycle riding unit na umaantabay din po para sa traffic natin.
as far as our crime volume compared to previous year, malaki po ang ipinaba niya talaga, no. As I look on our data, from 75, naging 55 yung ating crime volume from January to present po. So there's a big increase because of this program that we are adopting right now. Based po sa statistics natin sa census, we have a 114,000 population ang Lingayen po. And we had a number of 66 personnel. If we will count it, we will have a total of 1 policeman for every 1,600 constituent po. Yun po ang ating police to population ratio. Pero ito naman, ma'am, makakukonsider natin siyang bumaba kasi we have force multipliers. No? Yung mga force multiplier po natin, ito yung mga CBO, yung mga civic society organization like yung Guardians and other civic society organization who are very helpful in maintaining our peace and order. Kooperasyon at pagtutulungan ng Lingayen Police Station at kanilang LGU at mga mamamayan ang isa sa mga susi ng kanilang maayos na pamayanan. Ang ginagawa po natin, unang-una po yung ating mga force multiplier. We conducted training and seminars for them to be aware, knowing the fact that out of the 32 barangays, we have a total of 22 newly elected officials and new CBOs. So, kailangan natin silang turuan, kailangan natin silang i-educate doon sa mga laws natin. No? Ito po yung ginawa natin. At maganda naman po ang ating report sa community. Ang programa po kasi natin simula itong tayo naupo, yung change po, yung aking programa po. No? It is an acronym which stands for C, commitment. No? We commit our man, our personnel, and both logistical na alinsunod din sa programa ng ating Chief PNP na yung mobile will not be used as a personal vehicle of even the Chief of Police. It will be purely utilized for the needs of the community. And then yung HA po, harmony. Ito po yung reinforcement cooperation with the community. We make sure that we have a harmonious relationship with the local Chief Executive, our Honorable Mayor Leopoldo N. Batawil, and especially sa Sangguniang Bayan po, sa mga councilors and the 32 newly elected barangay official, yung harmony po. Yung N naman po, ito yung neighborhood partnership po, no? Yung ating police community relation, visit schools, barangay, and other sectors para yung neighborhood po natin, maging aware din sila doon sa mga different trends of criminality like sa cyber po. Nang sa ganun, hindi sila maging biktima. Yung G po, God Center. No? Ito yung ating vision naman sa PNP. Ito po ba? Yung God Almighty, palagi po natin inuuna yun. Yung E, ng change po is enforcement. No? At natutuwa po tayo dahil ang ating pong mayor ay talagang kapag may huli po, no? Talagang hindi uso dito yung harbor, hindi uso dito yung anin yung kaso. Pag huli talagang pinapile natin yung kaso. We enforce the law, ano, without fear or favor. And then lastly po, yung ating S, yung support. We need the support not only of the local chief executive, the Sangguniang, but also the support of the community. Palagi po natin ipinapaliwanag sa kanila that the security, no, must always start from their home, from their self. Kasi po ang police po, no, although 24/7 tayo, ay umiikot po tayo at may mga instances na sa pag-ikot natin sa ibang lugar, may mga isolated cases po, but these are all cleared and solved sa ating pong police station. Yung mga police naman po natin nun, primarily, palagi nating sinasabi during ating PICE, Police Information Continuing Education, na dapat tayo yung maging una. No, kasi sa programa ng ating provincial director, first, no, dapat po yung letter F, nararamdaman tayo, no. Unang-una, sa loob ng bahay natin, no, sa loob ng station. Dapat po ang turingan natin diyan, magkakapatid, at hindi tayo naghihilaan bilang mga pulis, no. We support each other po. And then ito nga po sa community, dapat nararamdaman tayo
Hindi lamang po ng community, no? In-emphasize din po kasi natin Provincial Director, dapat maramdaman din tayo ng mga kriminal. Nang sa ganun, they don't have any chance of opportunity for their illegal activities. Generally peaceful ang Lingayen, subalit kahit saan mang lugar, may ilang problema ng lipunan. Ilang sospek sa pangahalay at illegal na droga ang nadakip ng Lingayen Police. Siguro masasabi natin one of the yet isolated case yung insidente na kung saan meron isang babae na namatay at pinagsamantalahan, no? Yung kung gaano po kabilis ang ating response, although ito'y nakakalungkot na insidente, pero within a span of 24 hours po na-aresto natin yung suspect, no? Nabigay natin yung hustisya doon sa biktima, sa enforcement natin ng law, no? Hindi po natin papayagan, no, na ang isang tao ay gumawa ng krimen na hindi niya pagdudusa, no, hindi niya sasagutin sa batas po. Ngayon po ay siya na ilipat na sa provincial jail. Kaya sa enforcement po natin, masasabi natin we strictly enforce the law. And ang maganda po kasi diyan talaga na yung mga local officials natin, they are very supportive, no? Na hindi tatawag na, oy, hepe, pwede bang ma-arbor natin to? Wala pong ganyan sa Lingayen po, no? Strictly enforced po ang ating law dito, man. Masasabi natin na ang Lingayen is as far as drug is not rampant po, kasi it is one of the municipality who was declared drug-free, no? Way back 2017. And all the 32 barangays are drug-free, no? Meron pong bumabalik na nahuhuli natin, no? Hindi ibig sabihin na kapag nag-file ka ng probation o nag-plead guilty ka, paglabas mo, you can go back to your old job na magbebenta ko. Hindi po, kasi monitor pa rin natin sila, man. And recently nga po, meron nga po tayong accomplishment sa drugs po. Well, from January po, no, we have a total of, all in all na lang, from January to May, we have a total of 17 operations, ma'am, against anti-illegal drugs, and with a total number of 29 arrested persons. Among the drugs that we confiscated, yung pong methamphetamine hydrochloride, or locally known as shabu, with a total weight of 10.0156 grams. Ito po yung ating accomplishment sa drugs. So, we have a total of 10.0156 na grams na confiscated na shabu po, no? Masasabi naman natin na mababa po yung bilang ng droga na dumarating dito. So, we can consider na safe pa rin po ang ating mamamayan when it comes to drugs in Lingayen po. Tried and tested na ang magandang samahan at suportahan ng Lingayen Police Station sa kanilang local government unit. Kaya naman tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos at tagumpay. Well, yes. Ako po ay nagagalak na makapanayam niyo ako bilang local chief executive ng Lingayen, the capital town of this great province of Pangasinan. At bilang second termer na mayor ng Lingayen, ako po ay laging nakikipag-ugnayan sa ating mga kapulisan na kung saan ay napakalaki ng kanilang serbisyo para sa ating kapayapaan. At dahil dyan ay open po ang aking tanggapan sa lahat ng mga pangangailangan, sa lahat ng mga program of action ng ating mga kapulisan para sa ating mga constituents. At ipinamahagi ko yung aking karanasan nung ako ay nasa Philippine National Police pa, na kung saan ay naging matagumpay sa aking panunungkulan bilang dating congressman na nakapag-serve ng 3 terms, bali 9 years lahat yun, at ngayon ay second termer mayor. So, almost 6 years na rin, ano? So, ang aking pong karanasan sa Directorate for Police Community Relations and the same time as spokesperson ng mga nakaraang Chief PNP ay tungkol po sa aking pamumuno
sa directorial staff na involved sa community relations, involved sa community organizing, community mobilization, and promotion of the plans and programs of the Philippine National Police. At I went down to the basics by way of implementing yung natutunan ko. Nung ako ay tumakbo for the first time as congressman, ang sabi ko, I have always been advocating for our policemen to be seen, to be felt, and to be experienced positively. Gone are the days immediately after when we launched this kind of project, nationwide, particularly in Metro Manila, where I became a regional director thereafter. But even before that, I have always advocated for the policeman to be seen positively, to be felt positively, and to be experienced positively. How can he be experienced positively? Pagka sumigaw ng mamang pulis, aling pulis, magnanakaw. Pag sinabing ganon, kaagad yung he runs after that culprit, nahuli niya yung magnanakaw, and he was positively identified by the complainant, and he properly files the case in court and convicted. So that is how the policeman can be seen positively, felt positively, and experienced positively. So, to this date, I'm happy to say na your policeman is one outfit that you can be proud of. Siguro through the years, and even before, it's just that siguro some commanders were not conscious. They have also their plan of action, but they were not conscious about these little basic things that they should be particular of na ang taong bayan nakikita, di ba? So I'm very happy with the evolution of our policemen, and we can be proud of them. That they're very professional, they're very dynamic, and they're very responsive. Ang pasasalamat at panawagan ni Police Lieutenant Colonel Vicente P. Castor Jr., Officer in Charge, Lingayen Police Station sa ating mga kababayan, higit sa mga taga-Lingayen, bilang inyong pulis at your service. Masasabi po natin, yung mga gusto pong dumulog sa ating opisina, mismong opisina po ng inyong hepe po, ng inyong officer in charge ay 24/7 po na open po ito. Sa katunayan po, bumababa po mismo tayo sa mga barangay para makausap natin ang ating mga constituent. Doon naman po sa nagbabalak na gumawa ng kanilang mga illegal na activity, ay kami po ay hindi matutulog at hindi namin papayagan na ang mga ganitong aktibidades ay gawin nyo sa Lingayen po. Knowing that Lingayen is the capital town ng Pangasinan at sentro po ito ng kalakaran, kami po ay 24/7 na nakabantay at para sa kaligtasan ng ating mga mamamayan. Nagpapasalamat po tayo sa ating local chief executive, Honorable Mayor Leopoldo N. Batawil, sa lahat ng suportang ibinibigay niya po sa ating kapulisan, sa bagong radio, sa patuloy na pagbibigay ng suporta sa kapulisan po natin. Nagpapasalamat po tayo at talaga pong ito yung nagbibigay lakas sa amin para ipagpatuloy namin yung aming trabaho bilang pulis. Ako po ang inyong lingkod, Police Lieutenant Colonel Vicente P. Castor Jr., ang hepe po ng Lingayen Municipal Police Station. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Tutok lamang kayo mga kasangbahay at magbabalik ang inyong Police at your service. Nagbabalik po ang inyong mga katropang pulis sa Police at Your Service. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Narito naman ang mga aksyong pagsugpo
sa krimen upang maging ligtas ang ating komunidad. At ang latest na aktibidad ng ating Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil tampok sa ating roundup reports. Alam mo, yung mga tao talaga natin, I think, hindi pa rin natututo. No? And sabi ko nga dito kay HPG Director, we're not so happy. Isang linggo matapos na mahuli ang 2 Special Action Force personnel na nagsilbing security escort ng opisyal ng Pogo sa Muntinlupa, arestado rin ang mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group, ang kapwa pulis at isang dating sundalo sa Parañaque City kahapon. Ang dalawa ay nagsisilbing motorcycle escort ng isang pribadong mamahaling sasakyan. Gayunman, bigo ang mga otoridad na mahuli kung sino ang sakay nito. That is a subject of our investigation, no? Since it's spread away, according to the Chief NCR, the road was too busy at that time then, and it would be very risky po yung situation, so they just happened to apprehend the 2 illegal escorts. Ayon kay Highway Patrol Group Director, Police Brigadier General J. Kumigad, iligal ang ginawang pag-alalay ng mga ito, dahilan para sampahan sila ng reklamo sa Parañaque Prosecutor's Office. Bukod sa reklamong kriminal, maharap din ang mga ito sa administrative complaint. They are now facing charges for usurpation authority and admin charges both from the PNP, and we still have to coordinate what admin charges the AFP will file against this AFP personnel. Sinabi rin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na mananagot ang mga immediate supervisor sa pagmumoonlighting ng kanilang mga tauhan. Now we put command responsibility. Hindi lang po yung tao, kasi hindi na mangyayari kung walang alam yung commander kung sino may pananagutan. Gusto namin mapananagutan. Yan nga po yung nangyari dun sa SAF. You can see, pati yung battalion commander are being investigated. And makikita niyo po talagang justice will roll. We are not forgiving sa magandang bagay. Ay, hindi po kami papayag ng ganito. Napagsabihan na silang dati na matagal, sinasabi namin hindi po pwede ito. And we will make sure na ito mapapay-implement. Aminado naman ang pamunuan ng HPG na marami ang gumagawa ng illegal na pag-e-escort. Ang iba pa niya ay ginagaya ang kanilang uniforme. We have other compilation of illegal escort viral videos which were addressed already and endorsed to LTO for proper disposition. Kaugnay ng insidente, sinabi ni Brigadier General Kumigad na magsasagawa sila ng mas mahigpit na accounting sa kanilang mga tauhan. Ito pong suspect po natin ay nahuli within 24 hours po doon sa pagkandak po ng QCPD ng kanilang investigation, at more or less at least 4 witnesses po yung nakapagbigay po sa atin ng information that give credence doon po sa identification po nitong suspect po. Hawak na ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril at pagpatay sa Land Transportation Office official na si Mercedita Gutierrez. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakilala ito matapos na mahulog ang belt bag na naglalaman ng ORCR ng motorsiklong gamit sa pamamaril. Immediately po ay nag-create po ng SITG o Special Investigation Task Group ang QCPD, at based po doon sa mga nakuha po nilang ebidensya, particularly yung kopya po ng ORCR ng motor na involved po dito sa insidente, ay nakapagsagawa po sila ng follow-up operation, at yung investigation po nila led to the identification po ng primary suspect po natin, a certain alias Danny po. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na inaalam pa ng mga otoridad kung may kinalaman sa trabaho o personal grudge ang motibo sa pamamaslang. Iniimbestigahan din kung may nagbayad sa suspect para patayin si Gutierrez. But as to the motive po ay hindi pa po malinaw sa ngayon, dahil inaalam pa po natin kung ito po ba ay may kinalaman sa trabaho po ng ating biktima sa LTO, but we are not discounting this early
kung ito po ba ay may kinalaman o ito'y personal grudge dahil inaalam pa po kung meron pa pong ibang tao na involved dito sa kaso na ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga pulis sa pamilya ng biktima upang malaman kung nakatatanggap ito ng banta sa buhay. Sa ngayon po ma'am ay patuloy po yung coordination po ng QCPD sa pamilya po ng ating biktima, subalit humingi po sila ng kaunting oras po para sila po ay makapagluksa, pero handa po silang makapagtulungan sa ating kapulisan. Yan na siya. Yan. Si Gutierrez ay sinunda ng suspect na nakamotorsiklo noong May 24, saka pinagbabaril sa bahagi ng Camyas, Quezon City. Inihahanda na ng QCPD ang reklamong murder na isasampa sa suspect. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makulay ang naging selebrasyon ng ika-54 na kaarawan ng Regional Director ng Police Regional Office 1, Brigadier General Lou Frias Evangelista. Bilang asawa ng ating Tatay Artie, I am very honored also to be part of his birthday celebration. Since January, tatanong na ako sa kanya how we will be celebrating his birthday. Sabi niya, he really wanted to have a mass wedding. Na-feel ko, iba talaga si Lou, sabi ko, kasi he values family, he values commitment, he values love. Most of all, he values life. Kaya naman, isinakatuparan ni Brigadier General Lou Evangelista ang mithiin na maging bahagi ng isang napakahalagang okasyon sa buhay mag-asawa ng 52 magsing irog sa Rehiyon 1. Ito ang pagsasagawa ng libreng kasalang bayan bilang regalo na rin para sa kanyang kaarawan. Ang pag-isang dibdib ng 52 magsing irog ay may temang Secured ang probinsya ko, ang pamilya ko, ang puso ko, na sinundan ng wedding reception sa Season Auditorium sa Lingayen, Pangasinan. Sobrang nakakataba po ng puso na makita yung dalawang tao na nagmamahal ng isang dibdib. At isa po kayo sa mga inspirasyon ng buong Pangasinan sa pagmamahal na binibigay sa bawat isa na nakikita dito. Sana po sa inyong pag-isang dibdib simula ngayon hanggang forever, magsuportahan po tayong mag-asawa, kayo pong mag-asawa, huwag naman po kayong magsasawa ang mahal ng isa't isa kahit gano'ng kahirap, dahil ito po yung sikreto po sa matagal at masarap at talagang malalim na pagsasama. Lubos naman ang galak ni Brigadier General Lou Evangelista, Regional Director, Police Regional Office 1, sa nasilayang tagumpay ng nasabing aktibidad, maging ang namutawing saya mula sa ating mga nuluens sa Pangasinan. Ako'y nagagalak sa araw na ito dahil sa totoo lang, it's a birthday present for me na magkaroon ng ganitong activity. Courtesy of Father Ocampo and my admin officer, they organized this thing, this activity. Hindi ko lang alam bakit ginawa nila sa birthday ko. But I'm really happy for this activity dahil isa lang ang ibig sabihin. Kayo rin, kaya kayo rin nandito dahil sa ating mga buhay, inuuna natin ang Diyos. Kaya talaga tayo ay pinagpapala sa araw na ito. Lalong-lalo na sa mga araw pang darating sa ating mga couple na pinag-conclude ngayon dahil may basbas ang inyong kasal ng Diyos. Sabi nga kanina, ang pinagsasama ng Diyos hindi maaaring pag-iwalayin ng tao. Muli, binabati ko ang bawat isa sa inyo at naway maging masagana at puno ng pag-ibig ang inyong pagsasama.
panatilihin ang kapayapaan at kaayusan at maging matibay na sandigan ng ating bayan. Mabuhay ang bawat isa sa inyo at ating ipagpatuloy ang ating adhikain para sa isang mas secure at ligtas na bagong Pilipinas. Sa ating mga kasangbahay, bago kayo mag-unwind tuwing Sabado ng gabi, samahan nyo kami sa pagbibigay serbisyo sa inyo. Marami pong salamat sa Pangasinan Police Provincial Office sa pangunguna ng kanilang Provincial Director na si Police Colonel Jeff E. Pangit. Gayon din sa mga natatanging accomplishments ng Lingayen Police Station at Binmalay Police Station. Saludo din po tayo sa mga tampok na bagong Pilipinas activities sa ating roundup reports. Hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita po tayo muli dito sa lingguhang pagpapakita ng mahusay, matatag at maaasahan na kapulisan sa buong bansa. At sa ngalan ng ating 38th Chief Philippine National Police, Police General Romel Francisco D. Marvin, ako po ang inyong lingkod, Police Brigadier General Lou Evangelista, ang Regional Director ng Police Regional Office 1. At ako naman po si Los Baños Vice Mayor Josephine Sumangil Evangelista. At mula dito sa Lingayen, Pangasinan, see you all again next Sabado night. Dito lamang sa Ligtas na Bagong Pilipinas, Ligtas na Tahanan at Ligtas na Pamayanan. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Kami po, mga mahal naming kasambahay, ang inyong pulis at your service.